Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon naang Miyerkules, ika-23 araw sa buwan ng Hulyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules. Sinuspindi ang klase sa lahat ng levels at ang mga trabaho ng gobyerno sa Metro Manila at 36 iba pang mga lalawigan. Sa araw na ito ng Miyerkules, July 23, sa harap na rin ng banta ng malakas na pagulan, sanhi pa rin ng Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa inilabas na Memorandum Circular ng Palasyo ng Malacanang kahapon, ang MC number 90, ang klase at government work as suspended sa mga sumusunod na lugar. Una sa Metro Manila ang binabaha, sa mga lalawigan din ng Pangasinan. Suspendido ang pasok sa klase at maging ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Ganon din sa lalawigan ng Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna at maging sa Negros Occidental. Binanggit ng palasyo ng klase at pasok sa gobyerno ay suspendido sa mga nabanggit na lugar. Batay na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero ang mga ahensyang responsable sa basic and vital at health services, preparedness at response duties ay dapat na patuloy na operational para masiguro ang pagpapatuloy ng essential government functions sa kabila ng deklarasyon ng work suspension. Ang mga non-vital government employees ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at iba pang mga government employees ay pwedeng mag-engage under approved alternate work arrangement subject umano sa applicable laws, rules and regulations, sabi pa ng memorandum ng Palasyo ng Malacanang. Samantala sa kalagayan po naman ng panahon, sinabi ng Pag-asa ng Tropical Depression Dante pwedeng makipagsanib sa low pressure area na located na malapit sa Pilipinas, pero may mababang tsansa ito na maglandfall o direktang makapekto sa bansa. Ayon pa rin po ito sa Pag-asa. Sinabi ng Pag-asa sa kanilang bulletin kagabi na ang bagyong si Dante namatan may 1,130 kilometro silangan ng northeastern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds ng 45 kilometers per hour at may pagbugsong 55 kilometers per hour. Gumagalaw ang bagyo sa direksyon ng north-northwestward sa bilis lamang na 20 kilometro bawat oras. Pero ang low pressure area na malapit sa bansa na huling namatan 150 kilometro lamang ang layo sa east-southeast ng Basco, Batanes ay maaaring makipagsanib o maabsorb ng bagyong si Dante. Hindi rin daw inaasahan, sabi pa ng Pag-asa, na ang nasabing sama ng panahon ay maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area ay may dalawang possible forecast scenarios. Una, ito'y magpapatuloy na tumama sa extreme northern Luzon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ang scenario number 2, ito ay makikipagsanib sa mas malakas na weather system, ang bagyong si Dante, sabi pa ng Pag-asa. Pero magkaganon man sa dalawang senaryong ito, hindi nakikita ng Pag-asang ito ay tatama sa kalupaan ng Pilipinas. Samantala ang bagyo namang si Dante, mas lalo pang lumakas at lalakas sa susunod na 12 oras, dagdag pa rin ng Pag-asa. Kaninang alas 5 ng madaling araw, sinabi ng Pag-asa ng sentro ng bagyong si Dante na matan 880 kilometro silangan ng extreme northern Luzon.
Maabot na ng pagbugsong 70 kilometers per hour ang taglay na hangin nito kaninang madaling araw at bumilis ang paggalaw nito sa ibabaw ng karagatan 25 kilometro na bawat oras. Inaasang didiretso sa lugar ng Japan, partikular sa Ryukyu Islands, ang bagyong si Dante at ito ay tuluyan pang lumalakas. Samantala, kung ilang araw na o halos isang linggo nang walang humpayang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon. At 3 araw matapos ang bagyong si Kresing ay manalasa sa Philippine Area of Responsibility, 3 pang mga weather disturbances na magkakasabay ang inaasahan na mararamdaman sa ating bansa. Sinabi ng Pag-asa ng torrential rains, malakas na buhos ng ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama po rito ang Metro Manila, ay iiral pa hanggang sa araw ng Biyernes. Kahapon sa weather bulletin ng Pag-asa at nung Lunes, inaasang hanggang araw ng Huwebes ang malakas na pag-ulan sa Luzon. Pero kaninang madaling araw, sinabi ng Pag-asang hanggang Biyernes ng malakas na pag-ulan sa hipo ng Habagatan. May namataang pangatlo na low pressure area ang Pag-asa sa Pacific Ocean at nakita itong lumalakas.